Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay JR Abadis, shoutout kay Samuel Maravilla. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Patayin. Na sinasabayan ng mga sigaw ng pagpatay mula sa mga tao sa kaliwat kanang sipi, si Ivory, na nasa lindol, ay narinig kaagad ang nakakabinging sigaw ng pagpatay. Gayunpaman, bago pa siya makapag-react ay agad na nabasag ang mga pader sa magkabilang gilid niya, at sumugod ang isang grupo ng mga tao. Sa madaling salita, hindi kalakihan ang lagusan sa likod nila, kaya kahit na masira ang depensa ng kalaban at sumugod ay malilimitahan pa rin ang bilang ng tao. Kung hindi, kung ang bilang ng mga tao ay marami at sila ay umaatake mula sa likuran, gaano man kalakas ang Ivory, hinding-hindi niya kakayanin ang gayong pag-atake, matatalo siya sa mismong lugar at mapapalibutan ng malungkot. Gayunpaman, kahit na walang gaanong tao, pagkatapos naganap na samantalahin ng kaaway ang mga numero at lupain, ang panganib ng kaharian ni Ivory ay halos nakikita pa rin sa mata. Gayunpaman, kumpara sa sarili niyang buhay at kamatayan, wala siyang pakialam, nag-aalala siya kay Han Sanchen at Xiao Tao. Bagamat wala silang dalawa sa harap ng grupo ng mga kalaban na nanggagaling sa likuran at hindi agad aatake ng kabilang partido, ngunit sa likod nila, kapag nadiskubre sila ng kalaban, mas magiging mahirap ang kanilang sitwasyon. Dahil tuluyan nang naputol si Ivory, gusto man silang tulungan ni Ivory, hindi pa rin siya nakakalayo. Sa makatuwid, ang sitwasyong ito ay isang pangmatagalang sakit lamang at isang panandaliang sakit, wala nang iba pa. 3,000. Nag-aalalang tumingin si Ivory sa likuran, gustong makita kung ano ang nangyayari kay Han Sanchen, ngunit sa kasamaang palad, napakaraming tao, at biglang sumugod ang kabilang partido at sinira ang pader ng kuweba. Saglit, may putik doon. Wala man lang makita si Fei Yang sa loob. Si Ivory ay nabalisa at ilang beses na sinubukang humiwalay para bumalik para sagipin, ngunit halatang isa lamang siyang mud Buddha na tumatawid sa ilog at hindi na iligtas ang sarili. Halos buong-buo siyang hinawakan ng kabilang partido, at kahit anong pilit niyang kumawala, mahirap pa rin para sa kanya na gawin iyon. Sa kabaligtaran, halos hindi na niya makayanan ang harapang pag-atake ng kaaway. Masyadong mabangis ang kalaban at napakaraming tao. Patayin. Bago pa niya may handa ang sarili, ang mga sundalong lumabas sa dalawang butas ay papunta na sa kanya. Si Han Sanchen ay talagang nasa likod ng kanilang butas, kung papansinin pa nila, halos makita na nila si Han Sanchen at Ivory. Ngunit una, ang liwanag na pinakawalan ni Han Sanchen noon ay masyadong nakakasilaw, at pangalawa, hindi nila malay na naisip na nalampasan na nila sila sa likuran. Sa makatuwid, ang kanilang subconscious mind ay bumalik at pinatay si Ivory. Biglang, si Ivory ay ganap na nasa isang desperado na sitwasyon. May mga sugal na sundalo sa kanyang harapan at humahabol sa mga sundalo sa likod niya. Babae lang siya, paano niya haharapin ang ganitong komplikadong sitwasyon? Higit sa lahat, ang mga lagusan ay isang balakid sa kalaban kapag nasakop mo ang isang paborebleng posisyon, ngunit sa kabaligtaran, kung ang kaaway ay sumasakop sa isang paborebleng posisyon, kung gayon sila ay isang balakid sa iyong sarili. Ivory ay nasa napakasakit na sitwasyon ngayon. Si Ivory ay medyo desperado, ngunit hindi siya natakot, alam na alam niyang hindi siya magtatagal sa ganitong sitwasyon, sayang lang at hindi niya nakita si Han Sanchen bago siya namatay. Sayang din sa kanya na hindi niya nailigtas si Han Sanchen. Kaya, ito ay isang napakasakit at desperado na bagay. Ngunit walang ibang pagpipilian. Sa pag-iisip nito, binago ni Ivory ang kanyang kalungkutan at galit sa lakas, direktang ibinabahagi ang tunay na enerhiya sa buong katawan niya, at pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Halika, kahit mamatay, ako,
Kakalad ka rin kita pababa, San Chen, kapag nabubuhay ako, makakatulong ako sa pagharang ng isang kaaway, kahit isa lang, at matutulungan kitang pumatay ng isa pang kaaway, gaano man karami. 3,000, kailangan mong mabuhay. Patayin. Direktang sumabog si Ivory, binunot ang kanyang mahabang espada, at pinaputok ang kanyang busog pabalik-balik, pinatay ang mga kaaway na isa-isang sumugod, gayunpaman, nagsimula rin siyang maubos sa proseso, habang ang kanyang tunay na enerhiya ay mabilis na umaagos, ang pisikal na lakas ng kanyang katawan ay mabilis ding umaagos palayo, ang bilang ng mga pinsalang dulot sa kanya ng mga sundalo sa kanyang paligid ay patuloy na dumami. Hindi nagtagal, nagsimulang magwakas ang pagngangalit ni Ivory, parami ng parami ang nakapaligid sa kanya ng mas mahigpit, at ang kanyang ganting atake ay hamina at hamina. Nang makitang ganap na siyang itumba ng mga taong iyon, biglang naging maliwanag ang likod ng Ivory, akala niya ay ang malakas na liwanag na napakalapit sa kanya, o ang liwanag bago siya nawalan ng malay, ngunit nang tingnan kong mabuti, nakita ko na maraming mga kaaway ang nagsimulang bumagsak. Pinalitan ng isang solong figure ang maraming anino ng kaaway. Ang natitira ngayon ay ang Mar-Angel na figure. Hindi, may mahinang figure sa tabi niya, marahan siyang sinusundan. At sa kamay niya, may hawak siyang palakol. Sigurado siyang galing sa palakol ang liwanag, at sa lalaki rin. Wow! Ang liwanag ay nawala at ganap na nakapaloob sa palakol, sa sumunod na segundo, kitang-kita niya ito. Han San Chen, 3,000, ikaw na. Nagulat at natuwa si Ivory, hindi niya inaasahan na sa ganoong kritikal na sandali, makikita niya si Han San Chen na sumulpot sa kanyang likuran. Bago pa makapag-react si Ivory, iniabot na ni Han San Chen ang kanyang kamay. Iniunat din ni Ivory ang kanyang kamay, hinayaan siyang hawakan ito at hinayaan siyang hilahin siya pataas. Magtago ka sa likod ko, masyadong maliit ang lugar na ito, ayoko, sabay tayong lumaban. Bahagyang ngumiti si Han San Chen, at ibinaba ang pango na palakol sa kanyang kamay, at kaagad na isang anino ng palakol ang inialis, at ang anino ng palakol ay lumipad palabas na parang isang matalim na talam. Sa daan, ang mga taong nakilala niya ay parang mga piraso ng papel, na pinutol ng pagkakaibigan. Naalis ang dilim, at ang lagusan na tila masikip ay kalahating dilim lamang sa isang iglap. Ang dahilan kung bakit kalahating dilim ay napakasimple, marami sa kanilang mga ulo at pangitaas na katawan ang halos maputol ng liwanag ng palakol at bumagsak sa lupa. Wow! Ang ilaw ng palakol ay walang anumang sorpresa, direkta itong tumagos mula sa buong daanan. Ang itim na hangin at ang sagong nakasuot ng puti ay naghihintay sa sitwasyon ng labanan nang bigla nilang naramdaman ang isang nakamamatay na aura na dumarating sa kanila, the next second, halos subconsciously nakayuko silang dalawa. Nang muli nilang itinaas ang kanilang mga ulo, isang grupo ng mga tao ang takot na nagsitayuan ang kanilang mga balahibo, mabuting tao, may ilang mga tao sa kanilang paligid na hindi nag-react sa oras, at sila ay naging mga walang ulo sa oras na ito. Kanina lang, ano yun kanina? Napatulala si Heifeng, bagamat isa lamang itong agresibong ilaw, alam niya na ang liwanag na ito ay lubos na naiiba sa iba. Ang kapangyarihan nito ay masyadong dalisay, at ang sobrang dalisay na kapangyarihan ay kadalasang may isang resulta lamang, at iyon ay ang pagiging lubhang nangingibabaw. Under such circumstances, I am afraid na kahit siya, kung siya ay naiwang walang depensa, ay direktang pupugutan ng ulo. Paanong hindi siya matatakot? Parang talam ng palakol, di kaya tuluyang kinalas ni Han San Chen ang pango palakol. Oo, dapat itong malutas. Base sa kasalukuyang sitwasyon, halatang hindi na maganda si Han San Chen, ngayong bigla na lang siyang sumabog ng napakalakas, maaaring isa na lang ang kahihinatnan, na umasa sa panguaks na magbibigay sa kanya ng lakas. Although I know that panguaks is strong, but it is so strong, parang mahirap ipaliwanag. Oo, kaya naniniwala ako na hindi lang niya na-unlock ang panguaks, kundi na-maximize din ang kapangyarihan ng panguaks. Nagkatinginan ang dalawang tao, gulat na gulat at hindi nakaimik saglit. Superior. Sa susunod na segundo, si Heifeng, na bumalik sa kanyang katinoan, ay hindi nang ahas na mag-antala, at mabilis na inutusan ang kanyang mga nasasakupan na magmadali upang suportahan. Maya-maya, isa pang alon ng mga tao ang sumugod mula sa tatlong lagusan. Lahat,
Mag-ingat sa palakol sa kamay ni Han Sanchen, masugatan man siya sa liwanag ng espada ay tiyak na masusugatan siya, babala ni Heifeng sa mahinang boses. Bagamat maraming tao sa kamay, imposibleng basta-basta lang itong gamitin. Kung kaya mong magtipid, magtipid. Ang mga nasasakupan ay talagang bihasa, sa sandaling magbigay ng utos si Heifeng, lahat ng nasa kabilang panig ay ibinaba na ang kanilang mga ulo at pinaliit ang kanilang mga katawan hanggat maaari upang maiwasan ang pagiging napakalaki at madaling ipadala sa kanluran ng Han Sanchen. Gayunpaman, kung minsan, ang mga taktika ay mga taktika at ang katotohanan ay katotohanan. Ang mga taktika ay maaaring maging kapaki-pakinabang lamang kapag ang paghahambing ay medyo pantay, o sa madaling salita, kapag ang pagkakaiba ay hindi masyadong malaki. Malinaw naman, may malaking agwat sa pagitan ng mga taong ito at Han Sanchen. Ang mas nakakatakot at nakakalungkot ay ginamit ni Han Sanchen ang Taisho para maibalik ang kanyang lakas sa mga oras na ito, at may hawak siyang malaking pamatay na sandata na parang pangupalakol. Hindi lang nila nagawang gamitin ang mga offensive at defensive formations na meron sila dati, kundi dahil masyadong makitid ang tunnel, and I have to go more one-on-one, or several pairs of Korean 3000. Then they are destined to lose fast. Boom! Ang may-ari ng nayon, na nasa isang silid, ay nakaupo sa mesa at nagbabasa ng libro, isang halatang lindol ang yumanig sa kanya mula sa kanyang ulirat. Nagmamadaling tumakbo ang isang subordinate, master of the village. Tumango ang may-ari ng nayon, sige. Panginoon, dapat mayroong matinding labanan na magaganap doon sa bukid ng Trigo. Wala kaming napansing kakaiba sa paligid namin sa ngayon. Hindi nagsalita ang may-ari ng village, hinawakan niya ang baba niya na parang may iniisip. May hindi tama, bigla niyang sabi. Ang subordinate ay mabilis na lumuhad sa lupa, Master, ano ang mali? Ayon sa mga normal na pamamaraan, normal lang na magkaroon ng ganoong pagsabog noon, tutal kailangan nilang kabkuban ang Han Sanchen, gayunpaman, tila hindi na ito dapat mangyari ngayon. Nagbukas na ako ng maraming pormasayon sa bukid ng Trigo. Kaya ayon sa naunang plano, ang Han Sanchen ay dapat mapilitan sa isang desperado na sitwasyon o gumawa ng inisyatiba na tumakbo sa pormasayon. Ngunit anuman ang kahihinatnan, isang bagay ang tiyak, iyon ay, ang Han Sanchen ay nasa napakahinang kalagayan sa panahong ito. Kaya, ang mga maliliit na labanan ay maaaring mangyari, ngunit gayunpaman ang gayong mga pagsabog sa lupa ay tila, hindi makatwiran at hindi makatwiran. Totoo iyon. Kung gayon, may-ari ng nayon, bakit hindi ka pumunta sa bukid ng Trigo upang suriin ang sitwasyon, at bumalik at iulat sa iyo kaagad kapag nalaman mo? Umiling ang may-ari ng nayon, walang kabuluhan, kung pupunta ka doon at magtanong, maaaring hindi mo alam kung bakit biglang nabawi ni Han Sanchen ang kanyang kapangyarihan, o hindi pa siya natalo. Siya ay isang taong kilalang-kilala ang kanyang mga nasasakupan, lalo na ang isang mahalagang subordinate bilang espesyal na sugo ng Akademya ng Sining. Iyon ay ang kanyang sariling kutsilyo at espada sa isang kahulugan, paanong hindi siya pamilyar dito? Naniwala siya sa kakayahan ni Heifeng at alam niyang mabuti ang kanyang isipan. Kaya mas mabuting wag na lang magtanong. Then owner, what should we do? Hintayin ba natin mag-report ang frontline? Umiling ang may-ari ng nayon, at pagkatapos ay itinuro ang kanyang utak, isipin mo ang iyong sarili. Saglit na nataranta ang nasasakupan, wala siyang ideya kung ano ang gustong gawin ng may-ari ng nayon. Ang may-ari ng nayon ay sumangot, pagsamasamahin ang lahat ng iyong nalalaman at master, at pagkatapos ay pagsamahin ang sitwasyon sa pinangyarihan sa kasalukuyang pagsabog, mayroon ka bang pangkalahatang sitwasyon sa harap na linya sa iyong isip? Itong nasasakupan ay walang alam, mangyaring hayaan ang may-ari ng nayon na linawin ito. Ang nasasakupan ay laging nasa tabi ng may-ari ng nayon, kaya natural na hindi siya maaaring maging baboy, sa totoo lang, may malabo siyang nahulaan sa pamamagitan ng mga salitang ito. Gayunpaman, naunawaan din niya na ngayon na ang panahon para magpakitang gilas ang kanyang amo, hindi siya nang ahas na lumabas upang magnakaw ng anumang limelight, at siya lamang ang nang-ahas na subukan ang kanyang makakaya upang matiyak ang kawalang kabuluhan ng kanyang amo. I believe in the ability of the Liberal Arts College, and I also believe in the command and adaptability of Heifeng and Bai Yi on the front line. Dati, naririnig din natin ang mga mararahas na pagsabog doon na unti-unting humihinahon.
Ito rin ay nagpapakita na ang ating dapat ay nakamit natin ang ating madiskarteng layunin at nasugatan o pinilit ang Hansan-chen pabalik. Ganyan ang mga tao. Minsan nakahinga ka ng maluwag kapag hindi mo napapansin, hirap na hirap kang mag-ipon ulit ng lakas. Dagdag pa rito, napapaligiran tayo ni Hansan-chen, kapag nag-relax na siya, malabong maging qualified na siyang tumayo ulit, mas mahirap ito. Ngunit ang katotohanan ay nagkaroon ng pagsabog ngayon lamang, at ang lakas ng pagsabog na ito ay hindi maliit sa lahat, ito ay nagpapakita rin ng katotohanan na maaaring nabawi ni Hansan-chen ang kanyang kakayahan. Ito ay nangyari sa panahon ng labanan sa Yetian City. Maliwanag na patay na si Hansan-chen, ngunit bigla siyang nabuhay na may buong kalusugan, ang taong ito ay tila may dalawang buhay. Binigyan ko rin ng pansin ang mga balitang ito, siya dapat ang kakaibang epekto na ginawa ng ilang banal na salamangka, gayunpaman, hindi pa rin ito ganap na tama, dahil kahit na siya ay muling nabuhay na may ganap na kalusugan, siya at ang mga taga-Wenyuan ay dapat ang unang labanan, larawan. Ang dalawang panig ay nasa isang tug of war, at ang lakas ng pagsabog ay hindi masyadong nagbabago. Pagkasabi nito, bahagyang kumunot ang noo ng may-ari ng nayon at naging alerto ang mga mata. Ito ay Panguax, Hansan-chen has lifted a lot of the seals on Panguax. Maya-maya lang, pumasok ang isang babaeng nakasuot ng puti. Ang babaeng ito ay ubod ng ganda, na may bahid ng kakaiba sa kanyang karupukan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!